Praise God, praise Jesus, purihin ang Panginoon, glorify the name of the Lord. Isang Merry Christmas po nga po pala sa inyong lahat. Merry Christmas, Pasko na po. Mga kapatid, isang tulog na lang at tayo ay magdiriwang na muli ng isa sa pinakamahalagang okasyon o bahagi ng ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. Kaya nawa makita natin ang kahalagahan nito. At naniniwala ako na kapag pinapahalagahan natin talaga ang kahulugan ng Christmas, ay mga kapatid, i-bless tayo ng Panginoon, malulugod siya sa atin. Kaya ngayon ay samantalahin natin ito. Ako'y naniniwala bubuhos na naman ang biyaya ng Diyos. Lalo na yung pagpapagaling niya sa mga may karamdaman. Kaya handaan nyo rin yung tubig nyo, mga kapatid. By faith. By faith. Manalig po tayo. Huwag tayo mag-aalinlangan. Amen po. Sama kayo naroon. Panatag niyo po ang kalooban niyo, lalo ngayong Paskong ito. Kahit malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kapiling po natin ang ating Panginoon. Amen? At hindi tayo niya pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Bibigyan niya tayo ng kaaliwan sa ating mga puso kung tatanggapin lang natin ang mensahe ng Panginoon sa every time na magninilay tayo. Amen po? Okay, mga kapatid. At gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay muli yung pangyayari noong isilang si Jesus. Kaya simulan natin ito, mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y naritong muli, nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagmamakaawa sa iyo, na muli mo nawa kaming tunghayan at kalugdan, Panginoon, sa aming pagninilay na ito. Saan man naroon ang aking mga kapatid, sila po'y kaisa ko sa pagninilay na ito. Kahit po sa YouTube yan o kaya naman sa replay nito, naniniwala po kami, Panginoon, ang salita mo hindi naman kumukupas, hindi naman naluluma. Kaya naman, dalangin ko po, O Lord, ang masaganang pagkilos ng iyong grasya, ng iyong kapangyarihan, ng iyong biyaya, pati doon sa tubig na iamin pong ipipray mamaya, Lord. Gagamitin mo rin ito para ma-glorify ang iyong pangalan, lalo kang makilala ng bawat isa na ikaw ang Diyos na maaari mong gamitin ang anumang iyong maibigan, Panginoon, para lamang kami abutin ng iyong biyaya, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalinga. Kaya Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat sandaling lilipas. Nawa sa pakikinig pa lamang namin, Panginoon, Lord, nililinis mo na kami sa lahat ng aming karumihan at pinapaging dapat nga sa mga biyayang inihanda mo na noong paman, Panginoon, para sa aming lahat. Muli, inaangkin po namin, Panginoon, ikaw ang magsasalita, gagamitin mo ang iyong lingkod para, Panginoon, maganap ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming hinihiling sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, na kaisa mo naghahari at ng Espiritong Banal, iisang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Mga kapatid, ang nais ko pong i-share sa inyo ay hanguin ko po sa Luke chapter 2, verses 1 hanggang 7. Okay? Ito yun din pong binasa natin last time. But then, mga kapatid, tandaan natin, ito'y napakahalaga. Ito'y sa Kapaskuhang ito ay talagang dapat lumalalim ang ating pagkaunawa dito. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sarili-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya na sa lampin ang sanggol at inihaga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Praise God. Okay. Mga kapatid, ito na naman yung unang Pasko. Gusto ko pong pamagatan ito
amazing talaga ang Christmas. Yan. Amazing talaga. Anong ibig sabihin ng amazing? Talagang nakamamangha, kahanga-hanga, talagang wow, amazing. Sinabing amazing, nakakahanga, nakakamangha. Yan. Bakit? Pagninilayan natin ngayon kung bakit nakakamangha yan. At mamamangha talaga kayo. Bakit? Kasi grabe pala ang ginawa ng Panginoon during the first Christmas. Yung desisyon ng Diyos na si Jesus ay suguin dito sa lupa at nagkatawan tao. Napakarami palang kahangahangang ginawa ng Diyos noong unang Christmas na yon. Kaya atin pong pagnilayang mabuti, no? Madali namang unawain to. Sinimplify ko po mga kapatid ko sa Panginoon kung bakit talagang amazing talaga ang Christmas. Okay. Yung word na Christmas, isa-isahin natin. Gusto ko pong matatak sa isipan nyo kung ano ang amazing doon sa Christmas na ginawa ng Panginoon, yung pagsilang ng ating Panginoon. Ang Christmas, of course, ay yun ang ibig sabihin, ang sentro talaga niyan ay ang ating Panginoon. Kaya nga Christ Christmas, Christmas. So, iyan ay ang nakatutok talaga sa Panginoon ang Christmas, yung pagsilang niya. That was the first Christmas yung isilang si Jesus. Okay, anong ibig sabihin, anong amazing doon? Number one ito. Do sa the word na Christmas, isa-isahin natin yung letter, para mas matandaan natin. Para pag nagsa-celebrate tayo ng Christmas, ay makikita natin, wow, ganun pala ang ginawa ni Lord. Ganun pala ang ginawa ng Diyos noong unang Christmas. Ganun pala. Hindi pala basta-basta ang Christmas. Kaya dapat talagang isi-celebrate ito. At ang sentro ng celebration ay talagang si Jesus. Ang sentro ng celebration ay ang pagsilang niya. Yung kung ano ang mayroon doon, ano yung amazing doon sa pangyayaring yon. Okay, unang-una ito, ang amazing ito, yung care and love of God. Ipinakita ng Diyos yung kanyang care and love. Letter C, doon sa Christmas. Care and love. Ano yun? Yung care kasi, yung caring, yun yung yun yung expression, yung visible expression ng love. Ang love hindi natin nakikita na sa puso. Pero once na in-express na yan, mga kapatid, sigurado, ang number one dyan, yung caring, yung pag-aalaga ba yun? Pag-aalaga, pag-aaruga. Yun. Pagmamahal, pag-aaruga o pagkalinga na mayroong pagmamahal na malalim. Amen? Kaya nga sabi doon sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alalahanin po natin, yung Pasko talaga ay ang amazing doon yung ipinagkaloob niya, because of love, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen? Na si Jesus Christ ang ating Savior. Tandaan po natin, bugtong na anak yan. Pero ipinagkaloob niya, pinahintulutan niya, sinugo niya para maging tao. Isilang ng isang babae ni Mama Mary, siya'y Diyos, pero naging tao dahil sa pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen? Marahil, kung hindi ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos, wala tayong mararanasang Pasko na katulad nito. Kaya marapat lang talagang i-celebrate at maging masaya tayo. Thank you, Lord, for your caring and love para sa aming lahat. Ipinadama mo yan sa pamamagitan ng unang Pasko na ang epekto ay hanggang ngayon. Amen? Kaya nga, kapag naiintindihan natin na ito'y bunga ng pag-ibig ng Diyos, tingnan nyo sabi sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Yun Kaya tayo, halimbawa, may mga problema ngayong Kapaskuhan, may mga pinagdaraanan tayo, lalo nga ngayon, pandemic, Ang dami nawala ng trabaho, ang dami talaga nagkaroon ng karamdaman, ang iba namatayan pa, may pandemic na nga, binaha pa, binagyo, pero tatandaan pa rin natin, mga kapatid,
Tandaan po natin, ang Diyos 2,000 years ago, ipinadama niya ang kanyang caring, ang kanyang care sa atin, ang kanyang pagmamalasakit sa atin, na bunga ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang kaisa-isang anak. At kung naiintindihan natin to, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot, mabalisa, sapagkat sinabi nga niya, doon sa aking binasa, kung ang kanyang anak ay naipagkaloob niya sa atin, ano pa bang ipagkakait sa atin? Isipin lang natin, kung yung kanyang kaisa-isang anak, Diyos, anak niya, bugtong na anak, hindi po marami ang anak, iisa lang, pero hindi niya pinanghinayangan yon. Sa halip ay sinugo niya 2,000 years ago para sa ating lahat, tanda ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagkalinga, ng kanyang pagmamalasakit, ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Amen? Okay, so, hindi na dapat tayo nangangamba. May nagmamahal sa ating Diyos. Amen? Maliwanag po ba? Ulitin ko po, kung ang kanyang anak na ipagkaloob niya sa atin, yung pa ba namang panghanda lang natin, o yung mga kagalingan lang natin ang hindi pa ipagkaloob ng Panginoon. Napakaliit naman yan kung ihahambing sa kanyang anak na hindi niya pinanghinayangan, ngunit isinilang 2,000 years ago upang ipagkaloob sa atin para sa ating kaligtasan, para sa ating kadubusan. Amen? Nawa, maintindihan po natin malalim to. Kaya para mawala ang takot natin, pangangamba, ang ating mga agam-agam, mawala, may Diyos na noong pa may ranas na niya ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. His care and love for us. Amen? Okay. Letter H sa Christmas. Letter H sa Christmas. Ano ang amazing dito? Yung humility of God. Yung pagpapakumbaba. Amen? Grabe. Grabe ang ginawang pagpapakumbaba. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon dito, sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Pakinggan nyo mabuti. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos na Diyos siya. Hindi siya tao. Diyos po siyang totoo. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Tingnan nyo. Grabe, no? Amazing talaga, no? Isang Diyos na totoo. Pumayag siya na magkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagiging, yung kanyang kalikasan, yung kanyang kapangyarihan, yung majesty niya, hinubad niya yun, namuhay ng isang taong kagaya natin. Kuha niyo po mga kapatid. Grabe, no? Grabe yung pagpapakumbabayan. Kaya, tandaan po natin, ang isa sa magandang mensahe sa atin ng Pasko, pinaabot sa atin, kung si Jesus nagpakumbaba, sino naman tayo para hindi magpakumbaba? Amen? Kahit yung ating kapwa na nagkasala sa atin, mga kapatid, tandaan natin, itong Paskong ito, magpatawad po tayo. Bakit? Sapagkat kung ang Panginoong Yesus nakapagpatawad, nagpakumbaba siya, inabot niya tayo. Dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, siya'y nagpakumbaba kahit na siya ay isang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay ng isang alipin. Ibig sabihin, hindi marangya, hindi hari. Gayong siya'y hari, pero hindi siya nagpatrato bilang hari. Amen? Naunawaan ba natin yan? Kung mauunawaan po natin yan sa ganitong panahon, lalo na itong pandemya na ito, mga kapatid, lalo na itong kapaskuhang ito, at araw-araw, mga kapatid, wala tayong cane na magmataas. At wala naman talaga tayong maipagmamataas. Ano man ang mayroon tayo, tandaan po natin, ano man ang mayroon tayo, yan po ay grasya at habag ng Diyos. Amen?
Hindi po yan dahil sa tayo magaling, tayo masipag, tayo matalino. Actually, yung kalangkasan natin, yung ating talino, yan ay bigay din lang ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung kayo magmamalaki, sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, kung kayo magmamalaki, ang Diyos ang inyong pagmalaki. Amen? Ganon din na sinabi niya sa Jeremiah chapter 9 verse 23. Huwag daw natin pagmalaki yung ating mga accomplishment, yung ating mga ari-arian, o ano mang na-achieve natin dito sa mundong ito, sapagkat yan po ay biyaya ng Diyos. Yan ay, ang Diyos talaga ang dapat na parangalan dyan, ang dapat na purihin. Amen po? O, kaya yung first Christmas, ipinakita niya, ito dapat ang maging ugali natin. Gayahin natin, kaya nga sabi ng Panginoon, gayahin natin. Ako'y nagpakita ng halimbawa, sabi niya sa John chapter 13 yata, sabi doon, nagpakita ako ng halimbawa na dapat niyong tularan. Ano yon? Yung pagpapakumbaba, yung pagiging masunurin sa Diyos. Amen? Okay. So, iyan ang amazing, na ginawa ng Panginoon doon sa unang Christmas. Nagpakumbaba siya, hindi niya pinagpilitang maging kapantay siya ng Diyos. Bagkus, binitawan niya ito at isinilang siya bilang tao. Siya'y manglilikha, ang tao ay nilikha lang ng Diyos. Tandaan po natin, at hindi lang basta nilikha, maliliit na nilikha lang naman ng Panginoon. Kung ikukumpara nga tayo sa mga araw at bituin, mga planeta, ang liliit po natin. Ang liliit natin. Kahit pa ikaw ay sinasabing big man ka dito, maliit ka pa rin kung ihahambing kahit sa planeta lang natin. Amen? Ay bilyon po yung mga planeta na yan. Bilyon yung mga bituin na yan na nakakalat sa kalawakan na nasasakop ng isang napakalaking Diyos. Amen? Pero ginawa niyang magpakumbaba at isinilang ng taong nilikha niya. Wow, di ba amazing yan? Isipin nga natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ikaw ba papayag na isilang ka ng butiki? Di ba? Hindi ka papayag. Amen. Magiging butiki ka rin kahit ikaw tao. Pero ang Diyos ay Diyos na manlilika. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob, nagpakumbaba siya para sa atin. Amen? Okay, and that is amazing. Amen? Okay. Eto pa. Letter R sa Christmas. Tandaan po natin kung ano ang mga amazing stories o amazing factors na nariyan po sa Christmas. Letter R. The ransom of God. Yung pagtubos. Pagtubos. Ibig sabihin, mga kapatid, tandaan po natin, sabi dito sa Matthew chapter 20 verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao, si Jesus po tinutukoy dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos. Ransom. Ibig sabihin ng ransom, di ba? alam natin yan sa mga balitang yung kinidnap, pag nagbigay ka ng ransom money, yan, tutubusin mo ang kinidnap. Ganun yun Tayo ay tinubos sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang naging pantubos sa atin, sa ating mga, kumbaga sa kasi tayo ay parang nasa ilalim nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng, kumbaga sa na doon tayo sa kabilang tayo doon sa kinapupuutan ng Diyos dahil sa ating kasalanan na katulad ng kay Satan sa mga anghel na sumuway yung kanyang mga kampon. Parang na-level tayo doon nung tayo nagkasala Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ng Ama, sinugo niya ang Panginoong Yesus at si Jesus mismo ang naging pantubos, naging ransom, the ransom of God. Amen? Para sa atin, para tayo matubos at makalaya tayo doon sa kapangyarihan ng Diablo na yan. Amen. Okay, kuha nyo po mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang
pamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Alin yung takdang panahon? Mga kapatid, nung si Jesus ay isinilang. Nung si Jesus ay isinilang, mga kapatid, yun ang pagkasilang niya ay, ang mission niya ay para maging pantubos, maging ransom. Amen? Para sa ating mga kasalanan. Gets niyo po, mga kapatid? O, sino naman tayo para tubusin ng Panginoon? Pwede naman niya tayong pabayaan. Di ba? O, wala namang epekto sa Kanya kung tayo'y pababayaan niyang mapasama na lamang habang panahon sa mga demonyo, diablo sa impyerno. O, wala pong epekto sa Kanya yan. Kumbaga, hindi siya apektado kung magkagayon man. Makabilang tayo sa kaparusahang walang hanggan na dapat ay para sa mga demonyo lang. And because ang kasalanan nga, mga kapatid, hindi po pwede sa langit, kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, siya ang naging pambayad. Binayaran ka, kapatid. Ibig sabihin, kung ikaw ay binayaran, tandaan natin, kung tayo binayaran, sa makatuwid, hindi na natin pag-aari ang sarili natin. Hindi na natin pag-aari yan. Dapat ipinauubaya na natin sa Panginoon yan. Bakit? Sapagkat tinubos na nga tayo. Siya na ang may-ari sa atin. Sabi nga sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi doon, ang ipinantubos sa inyo hindi kung sa 1 Peter 1:18 natin, o basta sa 1 Peter yon. Sabi doon, ang ipinantubos sa inyo ay hindi pilak, hindi ginto, kundi dugo ng Panginoong Hesus. Paano nangyari yon? Nung isinilang siya, tandaan po natin, siya isinilang para maging pantubos later on. Amen? At yun nga naganap sa bundok ng Kalbaryo. Kuha nyo, mga kapatid. Kaya yung Christmas, doon po nagsimula yun. Yung pagtubos. Amen? Okay. Next, ito. Letter I sa Christmas. Tandaan natin. Isang amazing sa Christmas ay ito. Yung incarnation of God. Si Jesus nag-incarnate. Anong ibig sabihin ng incarnation? Pagkakatawang tao. Pagkakatawang tao. Incarnate. Pag sinabi, di ba alam natin karne? Incarnate. Yung salitang karne, dyan galing yun, mga kapatid. Incarnate, ibig sabihin naging laman. Siya espiritu, Diyos, pero nagkaroon siya ng laman, naging tao. At yun ang tinatawag na incarnation, pagkakatawang tao. Now, anong amazing doon sa pangyayaring yun? Tandaan po natin. Ito sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula pa'y naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Siya ay Diyos, mga kapatid. Sabi doon sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Naging tao ang salita. Yun ang tinatawag na incarnation. Yung salita na hindi nakikita, dear brothers and sisters, ay nagkaroon ng laman. Incarnation. Amen? Nag-incarnate. Naging tao katulad natin. Taong-tao siya. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, anong magandang, anong amazing nito na siya ay naging tao? Mga kapatid, tandaan natin yung iba iniisip si Jesus daw ay tao lang. Hindi, 100% tao siya, 100% Diyos kasi nagkatawang tao lang siya. Galing siya sa langit. Ang dami-daming verses sa Bible na pinapatunayan na si Jesus ay Diyos na totoo at nag-incarnate, naging tao. Amen po. Kaya He is worthy of praise and worship. Siya'y karapat-dapat sambahin at purihin. Bakit? Sapagkat yung ginawa niya niyan 2,000 years ago is really amazing. Nakakamangha. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya ginawa yung magkatawang tao siya? Tandaan natin, tingnan nyo ang epekto, ang ganda-ganda ito. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong pare, si Jesus ang tinutukoy dito,
ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. So naging tao si Jesus, kaya ang sarap lapitan ni Jesus, lalo na sa mga pagkakataon na tayo ay nalulumbay, tayo ay problemado, para tayong down, depressed. Napakasarap lapitan ni Jesus. Bakit? Siya po ang Diyos na makauunawa sa ating pinagdaraanan. Bakit? Sapagkat sabi doon sa ating binasa, dinaanan niya ang ating mga dinadaanan. Mas matindi pa nga eh. Kung iisipin natin, mas matindi pa nga ang kanyang dinaanan kaysa mga dinadaanan natin. Sa totoo lang. Pag ninilay, ikaw ba naipako na sa krus? Hindi pa, di ba? Ikaw ba hinagupit na? Di ba? Okay, pero ang Panginoong Yesus, tanda natin, ipinako sa krus yan. Amen. Pero nagsimula yan sa Christmas, yung pangyayari, ay yung kanyang buhay hanggang sa katapusan. Yun ang story niya. Pero kaya nangyari yun, mga kapatid, is because of you and because of me. Amen. Kaya, siya lamang ang talagang makauunawa kung ano ang ating nararamdaman. Kasi anumang nararamdaman natin, naramdaman ni Jesus. Kaya napakasarap niyang kausapin sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Pwede niyo po siyang paghingahan ng iyong saloobin. At hindi lang yon, siguradong tutugunin kanya, tutulungan kanya sapagkat kaya nga niya naranasan yon is para tayo ay matubos nga niya at matulungan tayo. Amen? Okay. Now, letter S doon sa Christmas. Letter S. Salvation of God. Ito yung amazing yung pagliligtas ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos. Salvation of God. Dumating, noong unang Pasko, dumating ang tagapagligtas, our Savior. Siya ang tagapagligtas. Kaya, yung ulit ko po sa inyo, paano kaya kung si Jesus ay hindi pumayag na bumaba sa lupa? Paano kaya kung ayaw niyang isalba tayo? Di ba? Paano kaya? Ano kaya tayo? Di ba? Ang destinasyon lagi natin, kahit anong pagsisikap natin, kahit anong pagpapakabait natin dito sa lupa, ang ending ng ating buhay ay impyerno pa rin. Ang makakapiling natin ay mga demonyo sa impyerno. Bakit? Ulitin ko po, ni katiting na kasalanan, tandaan po natin, ni katiting na kasalanan ay hindi pwede sa langit. Kaya kailangang may tumubos. Kaya nga, tinubos tayo. Ang ransom, ang pantubos ay si Jesus at tayo ngay inililigtas niya. Tayo ay iniligtas ni Jesus 2,000 years ago nung siya'y magkatawang tao. Amen po, yung kanyang buhay, yung kanyang katawan ay naging pambayad sa ating mga kasalanan at panligtas, pansalba sa ating destinasyon. Kumbaga sa tayo ay predestined na tayo, dapat condemned tayo May hatol na sana sa tayo Pero si Jesus, iniligtas tayo. Iniligtas tayo nung siya'y nagkatawang tao. At nagsimula yan ang pagkakatawang tao niya noong first Christmas. Klaro po sa inyo mga kapatid. Kaya alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya pag nagsa-celebrate tayo ng Pasko, dapat pinapasalamatan natin si Jesus ng sobra-sobra. Ako lagi kong prayer every night, thank you Lord for dying on the cross for my salvation. Thank you Lord. Thank you. Now, once upon a time, 2,000 years ago, you have laid down yourself for my salvation. Diba? Ang ganda noon, mga kapatid, na inialay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya, tanggapin na lang natin yung kaligtasan, mga kapatid, na pinaghirapan ni Jesus. Amen po. Hindi po basta-basta yon. Sino naman na tayo para iligtas ng Panginoon? Inuulit ko, pwede naman niyang hindi gawin yon. Wala namang magpaparusa sa kanya kung hindi niya gagawin yon. Diba? Wala namang mawawala sa kanya kung hindi niya gagawin yon. Wala namang mababawas sa kanya, wala namang mababago sa kanya kung hindi niya gagawin yon.
And yet, ginawa pa rin niya. Kaya hindi basta-basta yung pagsilang niya eh. Hindi basta-basta yan. Talagang amazing yan. Sapagkat yung pagsilang niya ay simula ng matindi na mga mangyayari sa kanyang buhay. Sipin mo, Diyos na may-ari ng lahat, magiging walang pag-aari kahit na yung matutulugan, wala siyang matulugan noon. Sasabsaban siya, isinilang. Wow! Ang may-ari ng universe, isisilang sa isang sabsaban. Hindi ba amazing yan? Grabing pagpapakumbaba. Amen po. Ay yung iba, wala lang maihanda sa Pasko para ng pinagsakluban ng langit at lupa. Grabe ang tampo, grabe ang pagkahabag sa sarili, pagkaawa. Yun lang. Samantalang si Jesus, yung unang Pasko, sasabsaban siya. Ang kasama niya, yung mga pagkain ng hayop, yung mga damo doon, at yung mga hayop, kayang amoy doon, di ba? Yun ang unang Pasko niya, yung pagsilang niya. Okay, eto po. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 11, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak. Kuha nyo? Sabi ni Lord dyan. Sabi, Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yun ang dahilan. At ikaw at ako yun. Tayong lahat. Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi, sa John chapter 3 verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Grabe. Amazing talaga yung pangyayaring yan, yung Christmas niya na dapat sa anuman ang handa natin sa Paskong ito, dapat mga kapatid, na full of praising tayo dyan. Talagang yung papuri natin sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Nagkatawang tao ka. Thank you, Lord. At ikaw ay isinilang 2,000 years ago for us. Amen? The only purpose ay para sa ating benefits yan. Sa mga benefits natin. Tayo po ang nakinabang. Tandaan po natin, hindi po siya ang nakinabang 2,000 years. Tayo ang nakinabang sa kanyang pagsilang. Dapat maunawaan nating mabuti yan. Okay, sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan. Dumating sa sanlibutan, parang isinilang sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Tayo yan. Amen. Kaya, ulitin ko po, habang tayo kumakain, mga kapatid, isipin nyo naman nakaharap nyo si Jesus at nagpapasalamat tayo. At sinasabi natin, Jesus, thank you po. Dahil isinilang ka 2,000 years ago, paano kaya kung hindi ka isinilang? So wala kami magiging tagapagligtas. Saan kaya kami patungo? Amen? Tandaan natin, yung pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang yung pangkaluluwa, kundi yung mga nararanasan natin dito, ano man pinagdaraanan natin dito, kasama po yan sa kaligtasan. Amen? Sapagkat bilang ikaw, si Brother Ding, hindi naman ako kaluluwa lang, ako ay may katawan. Hindi ibig sabihin na minahal ng Diyos, ako ay yung kaluluwa ko lang. Hindi. Holistic yan. Buo yan. Amen po? Ganon din yun kayo po. Kaya wag na kayo mangamba. Ano man ang inyong dinaraanan, mga kapatid, tandaan po natin, manalig lang tayo na si Jesus 2,000 years ago ay isinilang para tayo iligtas at kasama ka dyan, kapatid. Ano man ang pinagdaraanan mo, ililigtas ka ng Panginoon dyan kung mananalig kang nangyari niyan 2,000 years ago. Amen? Okay. Ikiklaim mo na lang yan eh. Kumbaga sa bayad na yan eh. Bayad na. Parang ganito yan eh. Sa isang karenderya, pumunta ako doon at sabi ko, ito po ay, halimbawa ang pangalan mo kapatid ay Jennifer. Sasabihin ko doon sa may-ari ng karenderya, itong pagkain ito at saka itong ulam na ito, binayaran ko na para kay Jennifer. Pupunta si Jennifer mamaya dito, bigay mo na lang bayad na yan, huwag mo na sisingilin. Ngayon, ikaw, tapos sinabi ko sa iyo, bayad na. Bayad na. Okay na yun. Puntahan mo na lang.
Pero kapag hindi ka naniwala, syempre hindi ka pupunta. Pero kung naniwala ka, pupuntahan mo doon sa karinderya, kikiklaim mo yung binayaran kong pagkain mo. Tama? O, hindi ka na magbabayad. Ganun din. Kiklaim na lang natin yung kaligtas. Lord, 2,000 years ago, isinilang ka noong unang Christmas para kami iligtas. At iniligtas mo nga kami. Noong nagganap ang kaligtasan, buong buo, noong ikaw ay mapako sa krus at namatay. Amen? So, ligtas na. So, ano man pinagdaraanan ko, karamdaman man ito, iniligtas mo na ako dito. Ito'y kagipitan man, utang man ito, ililigtas mo ako dito. Kaguluhan man ito, kung ano man itong napasukan kong ito, ililigtas mo ako dito. Bakit? Sapagkat tinanggap kita sa aking buhay. Kuha nyo? So, sabi nga dito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, sabi, hindi tayo piniling Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinili ka kapatid Kaya ka narito, nanonood nito, is because pinili ka ng Panginoon. Amen? Tanggapin mo ang kaligtasan. Amen po, sapagkat tanda natin ang meaning ng isang amazing na ginawa ng Diyos during the first Christmas, at yun din ang meaning hanggang ngayon, salvation of God. Okay, letter T. Ito, yung trustworthiness of God. Yung pagiging karapat-dapat niya na pagtiwalaan. Kasi tandaan natin letter T, trustworthiness of God. Yung karapat-dapat na pagtiwalaan. Sabi sa Isaiah chapter 7:14, ito'y prophecy na ipinahayag sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Amen? Sa Old Testament. Ito ang sinabi. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Okay, si Jesus yung Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Amen? Maliwanag po mga kapatid. Si Jesus ay tinutukoy. Pagdating dito sa Matthew, bagong tipan, Matthew chapter 1 verse 22 to 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ang tinutukoy ni propeta, Isaiah. Okay. Maglilihang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. So yun, nagkaroon ng kagana. Kaya mapagtitiwalaan yung trustworthiness, Huwag na tayo mag-aalinlangan sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoong mahal tayo, huwag kayong mag-aalinlangan. Pag sinabi ng Panginoong walang imposible sa akin, huwag niyo nang pag-aalinlanganan yun. Pag sinabi ng Panginoon na ililigtas kita, magtiwala ka lamang. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Ako ang tagapagligtas mo. Maniwala tayo, magtiwala tayong tapat ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sa Numbers 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang Diyos po'y tapat kung mangako. Hindi siya katulad ng tao, pabago-bago, napapako sa kanya. Kahit na matagalan, tandaan po natin, tinutupad niya ang kanyang pangako, hindi niya nalilimutan ang kanyang pangako. At ang sinabi niya, sino mang mananalig sa kanyang anak ay kanyang ililigtas. Hindi lamang ang kaluluwa ang ililigtas, pati ang ating sarili o anuman ang ating pinagdaraanan. Amen? Nananalig ka na ba, kapatid, na si Jesus ay nagkatawang tao para sa iyo? Next letter is letter M sa Christmas, letter M. Anong amazing dito? Yung the mercy of God, yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 15 verse 9, at upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasusulat, kaya't sa gitna ng mga hintil, ikay aking pupurihin at aawitan ko ang iyong pangalan. Tandaan po natin, tayo po yung mga hintil na tinatawag, hindi po tayo yung mga Israelita. But because of mercy of God, tayo ay itinuring din ng Panginoon na kanyang bayan sa pamamagitan ng unang Christmas, mga kapatid, ay lahat, kaya nga
nakaabot sa atin ang Christianism is because of the mercy of God. Amen? Because of Jesus, nadama natin ang amazing mercy of God. Tandaan natin, habag at awa ng Diyos ang umiral, bunga din ng kanyang pag-ibig. Kaya yung taong umiibig, mahabagin yan maawain yan. Amen po. Kaya yung pagsilang ni Jesus, yan ay bunga pa rin ng amazing mercy of God. Sabi sa Romans 9:12, sabi dito, sinabi pa ni Isaias, may isisilang sa angka ni Jesse upang maghari sa mga hintil. Siya ang kanilang magiging pag-asa. Amen? Si Jesus ang pag-asa natin sapagkat siya ang habag ng Diyos sa atin. Siya ang patunay ng dakila, amazing mercy of God. Amen po. Tandaan po natin. Huwag na kayo, kung ang kanyang anak ay pinagkalob niya, yun pa ba naman problema natin? Pasko na, mga kapatid ko sa Panginoon. Samantalahin natin ito. Pag nilayan lang natin mabuti ito, at makikita nyo, gagawa ng himala ang Panginoon sa inyong buhay. And letter A, mga kapatid, second to the last letter, ito, yung almightiness of God, yung katindihan ng kanyang kapangyarihan. Sabi sa Luke chapter 1 verse 35 to 37, ito mga kapatid, nung si Jesus, nung ang anghel ay nagsalita na kay Mama Mary na siya daw ay maglilihi. Siyempre, naglumiha na ng ating inang birhen, Hindi niya malaman kasi wala naman siyang asawa. Paano siya maglilihi? At saka pag naglihi ng panahong yun, lagot, malaking kaso. Malaking kaso yan. Talaga po, mananagot ka sa batas ng mga Hudyo. Yan. Sabi doon, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Nothing is impossible with God. Sabi doon, kahit na wala kang asawa, sa kapangyarihan ng Diyos, sabi doon, Mary, ikaw ay magbubuntis. At yan ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Amen? So, ang isang amazing na naman, mga kapatid, yung the almightiness of God. Kasi yung binabanggit dito na yung kanyang pinsang si Elizabeth, mga kapatid, yun po ay napakatanda na nabaog, hindi nagkakaanak. Pero, dahil kasama siya sa plano ng Panginoon, the brothers and sisters, naglihis siya at ang pinaglihi niya ay si San Juan Bautista. Yun. Kaya, si San Juan Bautista at si Jesus, sa pagiging tao ay magpinsan. Matanda lang ng 6 months. 6 months. Matanda lang ng 6 months si Juan Bautista kay Jesus. Si Juan Bautista kasi ang magpiprepare ng dadaanan ni Jesus, sabi sa Biblia. Amen po? Okay. Kaya, mga kapatid, pareho silang himala. Pareho silang himala sapagkat sa Diyos nga walang imposible. Kaya yung mga pinagdaraanan natin ngayon, mga kapatid, kung magtitiwala lang kayo sa kapangyarihan ng Diyos, wala pong imposible sa Diyos. Magtiwala lang kayo na mahal kayo ng Diyos at tutulungan kayo ng Panginoon, mananalig kayo, wala pong imposible sa Kanya, hindi kayo matitiis ng Panginoon. Tandaan niyo po, sa Kapaskuhan ito, answered prayer kayo. Amen? Kahit pa karamdaman niyo cancer, pagagalingin kayo ng Panginoon. Basta nagtiwala lang tayo, umasa tayo sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, the almightiness of God. Okay? And last letter, ito, ang Christmas, the amazing, ito, yung sacrifice of God. Sacrifice. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng sacrifice? Ang ibig sabihin talaga ng salitang sacrifice, hindi yung katulad ng sakripisyo sa atin na yung pagpapakahirap. Hindi. Ang ibig po sabihin ng sacrifice, Old Testament, ay ito po yung handog. Handog. Yung iniaalay ng mga hayop. Halimbawa, baka, yan ipapatayin, tapos yung dugo ay ibubuhos doon sa tabernacle. And then, yan po ay susunugin,
bilang handog. Yun po ang tinatawag na sacrifice. Ganon din yung tupa. Amen. Si Jesus po, iyan na nangyari. Siya po nung isilang ay magiging siya po yung sacrifice. Yan po yung handog na ang tawag dito, tinatawag na pang-reconcile sa Diyos. Yung pakikipagkasundo sa Diyos. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala nga, nalayo tayo sa Diyos, mga kapatid, naging kaaway tayo ng Diyos. So, yung kasalanan natin, ang gagawing panghandog ay si Jesus. Si Jesus para tayo'y makasundo na uli ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 3 verse 24 to 25, tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay, tingnan nyo, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa niya ito, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Amen? Okay. Nakuha niyo mga kapatid, siya yung naging handog, naging sacrifice. Instead na tupa, hindi nga nabayaran ng tupa o anumang mga handog ang ating mga kasalanan, hindi pa rin naging katanggap-tanggap ang lahat ng iyan sa ating Diyos na makapangyarihan, sa ating Ama. Pero si Jesus isinilang, tandaan po natin, siya po ang naging handog para sa gayon, mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Sacrifice. Amen po. So, every time, lalo nga yung Kapaskuhang ito, nawa, mapagnilayan natin itong amazing na nangyari doon sa Christmas. Yung amazing talaga ang Christmas sa totoo lang. Pag pagninilayan natin yung meaning ng Christmas, nako mga kapatid, amazing talaga yan. Kung yung hiwaga, yung nakapaloob doon. Kaya nga, ngayon basta na lang tayo nag-celebrate. Yung iba nga kung sa halip na pasalamatan ng Panginoon, papurihan ng Diyos, sambahin ng Diyos, dakilain siya, pag-usapan siya during Christmas, hindi po nangyayari yan sa karamihan. Amen? Naging kung ano ng selebrasyon, parang nagbakasyon lang. Hindi po dapat ganon. Dahil kung pagninilayan natin mabuti, yun nga po ang dahilan kung bakit tayo nagninilay. Kaya tinatalakay ko mula pa noon, ilang araw ko na tinatalakay ang tungkol sa Christmas para naman sa pagdating nga ng 25 at nag-celebrate na tayo ng Christmas. Mga kapatid, sa Noche Buena pa lamang, damina natin kung ano yung nakapaloob doon sa Christmas na yon. Hindi po ordinary yan na araw. Hindi yan katulad ng birthday natin o birthday ng kusino pa man. Kundi birthday ng isang Diyos na dakila na nagpakita ng amazing na mga bagay na katangian niya noong first Christmas. Amen po? Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo'y muli lalapit sa Panginoon. Hingi tayo ng papasko. Hingi tayo ng pamasko kay Lord. Sa Panginoon naman, mga kapatid, kahit siya ang may birthday, siya pa rin ang maghahanda. Amen. Okay, so, mga kapatid, di ba? Nilayan na natin noon, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Panginoon, ang gusto naman regalo lang ng Panginoon sa atin, ating sarili, sa Christmas. Pero, pag nagregalo tayo, regaluhan pa rin tayo ng Panginoon. Kaya, manalig tayo na, this Christmas, dahil naunawaan natin ang Christmas, mga kapatid ko sa Panginoon, lalo yung first letter, yung letter C, the care and love of God. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating lahat. Ano pa bang ipagkakait niya sa atin? Sabi sa Romans chapter 8, ano pa bang ipagkakait na ibigay na nga yung pinakamahalaga? Amen? So wala nang dahilan para ipagkait pa sa atin. Ang gagawin lang natin, mga kapatid, talikdan na po natin ang ating, ngayong Christmas na ito, ang regalo natin kay Jesus, kay Lord ay sa kanyang birthday, yung ating sarili, na handa na nating talikdan ang ating lumang buhay, ang ating mga bisyo, ang ating mga
lumang kaisipan, mga kapatid, at tanggapin siya talaga sa ating buhay ng lubos-lubusan. Mahalin natin siya. Paglingkuran natin siya. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Dahil lumapit sa Panginoon. Lapit tayo ng buong kababaang loob. Hallelujah. Hallelujah. Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y lumalapit sa iyo. Alang-alang po sa unang Pasko, na kung saan pinakita mo ang iyong kamanghamanghang mga gawa, kamanghamanghang katangian, Panginoon. Talagang dapat lamang, Panginoon, na i-celebrate ang Pasko. Dapat lamang laging gunitain, ipagdiwang, sapagkat nagpapakita ito ng iyong kadakilaan, ng iyong sobra-sobra na kamamanghang kadakilaan, Panginoon. Kaya naman sa mga sandaling ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng kaisa ko ngayon. Lord, alang-alang sa Pasko, Panginoon, sa Christmas na ito, patawarin mo na po, Lord, ng lahat ng aming mga kasalanan, ano man yung aming kahinaang hindi na pagtagumpayan, mga pagkakamali namin, na naisip namin, nasabi, nakapanakit man kami, Panginoon, ang damdamin ng iba, nakapanira ng pangalan ng iba. Lord, patawarin niyo po kami, alang-alang po sa Kapaskuhan, sa iyong anak na si Jesus. Lord, please, in the name of Jesus, lahat din po na may karamdaman, Panginoon, please, abutin mo na po. Pagalingin sila kahit yung mga matitindi ang karamdaman, kahit na yung mga, Lord, yung mga may lubhang karamdaman na sinasabing wala ng pag-asa, sa iyo naman po'y walang imposible. Yung almightiness mo, hindi kayang sukatin yan, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Kahit pag-gaano katindi ang problema na yan, yung karamdaman na yan, kaya mo, Panginoon, na isolve yan. Pagalingin, Lord, in the name of Jesus. At yung tubig, Lord, I pray, daluyan mo nga ng iyong biyaya, ng kagalingan, pagpapagaling, kapangyarihan. Daluyan mo ng kapangyarihan mo, Panginoon. Gamitin mo pong instrumento mo ito para maramdaman, maranasan ng aking mga kapatid ang iyong grasya, ang iyong habag at awa, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala. Yung kapayapaan, kalakasan, kagalakan. Wala pong mahirap sa inyo. Lord, please, Ama, inaangkin po namin sa oras na ito, niyayakap mo ang bawat kapatid ko, pinatatawad at ipinagkakaloob ang kanilang mga kahilingan. Ano man yan, Panginoon, kagalingan man o solusyon sa kanilang mga problema, lalo sa Kapaskuhang ito, Panginoon, alam mo naman, Lord, ang nangyayari sa amin, nasa pandemic kami, Lord, please, lalo mo pong, di ba sabi mo, sa mga ganitong pagkakataon, lalong sumasagana, Panginoon, ang iyong habag at awa. Lalong napapatunayan namin ang iyong katapatan. Kaya, Ama, inaangkin po namin sa sandaling ito, bumubuhos muli ang iyong biyaya. Di man kami karapat-dapat, Lord, sapagkat wala naman talaga sa aming karapat-dapat. Yan po'y bunga ng iyong kadakilaan, kabutihan, pag-ibig mo, at alang-alang sa pagkakatawang tao ni Jesus para sa aming lahat. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po na kahit na kami nagkulang, nagkamali noon, dami naming pagkakamali, dami naming pagkukulang sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nakaugnayan namin, sa mga taong inilapit mo sa amin, na sa halip na mapagpala namin na hindi ganun na nangyari, nasaktan pa namin ng iba, Panginoon. Lord, patawad nga po, Lord, inaangkin na po namin sa oras na ito, talaga sumasagana ang pamasko mo sa amin ay gayon na lamang at ikaw na may aming pupurihin, lalo ka naming sasambahin, paglilingkuran, pasasalamatan, kikilalanin sa aming buhay. Salamat po, Lord, salamat. Jesus, thank you. Thank you. Nag-incarnate ka. Thank you, Lord. Thank you sa pagtanggap mo bilang sacrifice para sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you. Father God, inaangkin po namin na sa mga sandaling ito nga, Lord, tinanggap namin ang aming mga kahilingan, kagalingan, lalo ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan, sa lahat ng uri ng karamdaman, sa buto, sa laman, sa dugo, saan mang bahagi ng aming katawan, sa balat, in the name of Jesus. Mga kapatid, tanggapin niyo po.
Huwag kayong mag-alinlangan. Tanggapin niyo po ang healing. Receive the healing. And receive the blessing of our Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive the miracles. Receive. Tanggapin niyo ang kalayaan, kapayapaan, kagalakan, kapanatagan. Solusyon sa ating mga problema. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat. And Merry Christmas, Lord. Merry Christmas. In Jesus' name. Amen and amen. Sa lahat, ang parangal at papuri magpakailanman. Amen. Lalo na ang pagsamba. In Jesus' name. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat mga kapatid. Merry Christmas. Umiti na kayo. Tumanggap tayo ng mga biyaya at pagpapala ngayon. Tumanggap tayo ng mga regalo ni Lord. Amen. Pamasko sa atin. Dahil mabuti ang ating Diyos, nauunawaan niya tayo sapagkat siya naging tao rin. Amen? Okay? So, huwag niyo pong kakalimutan na i-share itong video na ito. Papasko niyo sa iba't paglilingkod niyo rin sa Panginoon. Regalo niyo rin kay Lord. Kayo po'y pinagpapala ng Panginoon every time na i-share niyo po ito. At nag-i-invite kayo para mag-subscribe din sa aking YouTube channel para maraming mapanood ninyo ng paulit-ulit. Sa gayon, hindi po naluluma ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon. Kahit balikan nyo po yung mga naunang mga videos, tandaan po natin, may ituturo at may gagawin sa atin ang ating Panginoon. Amen po. Siya'y nariyan sa mga videong iyan. Okay, so subscribe ko po kayo sa ating YouTube channel, BRO. Ding Alban. Yan. Brother Ding Alban yan. BRO Ding Alban. Type nyo lang po yan and then subscribe po at akitin nyo rin yung iba na mag-subscribe. Muli po, Merry Christmas and Happy New Year. God bless po mga kapatid.